Hi, Zoe. Oh, how was your lunch with your lolo? Hindi na kami natuloy. Hindi ako sinama because of Annalyn. What? Nandiyan na naman yung babaeng yan? Oo, pumapapil talaga yung babaeng yun. She's so annoying. She's everywhere. She's like alikabok. Alam mo ba kung bakit umiepal yang si Annalyn sa lolo mo? Mayaman ang lolo mo. Your lolo owns a chain of malls in Cebu, the Damgo Plaza, and they're about to expand here in Manila. At alam ni Annalyn yun. Your lolo is like a billionaire. Hindi lang siyang parang alikabok. Isa siyang linta na tumidikit sa kahit sinong mayaman. I get it, Mom. You better put her in her place. Sa kangkungan. Michael. Si Annalyn nandito ba? May lunch akong dala para sa inyo. Ay, naku. Nasa ospital na siya. Maaga kasi yung duty niya eh. Alam ba, masaya yun ngayon kasi na-discharge na yung tatay ni RJ. Mukhang sabik sa lolo to si Annalyn. Oo nga eh. Pinagsabihan ko nga. Sabi ko, huwag masyadong maglalalapit dun sa tatay ni RJ kasi baka mamaya, masamain ni Zoe tapos awayin na naman siya. Ito naman kasi si RJ, dapat nirerendahan niya yung anak niya pag inaaway si Annalyn. Dapat pinagsasabihan niya si Zoe eh. Oo, sana nga. Alam mo naman yan si Annalyn, hindi naman nagkukwento yan eh. Pero alam mo, alam ko na nahihirapan siya dahil may tinatago siya kay Zoe. Teka nga, maiba tayo. Si RJ ba may ginagawa para mas mapalapit kay Annalyn? Wala naman nakwento sa akin si Annalyn. Sana nga wala. Kasi kung meron na naman siyang gagawin, ako, pag nalaman ni Ma'am Moira yun, sigurado ako, aawayin niya si Annalyn. O sige, maghahain muna ako. Dito ka na kumain. Sige. Hello, Yula. Oh, kakatapos lang nung lunch ng libre kasi si Sir Pepe. Sige, balikan na lang kita, ha? Bye. Annalyn, pinahiya mo ako sa harap ng lolo ko. I know what you want from him. Kaya ka nagpapalakas sa lolo ko because you want him to become your sugar daddy. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo, Zoe. Hindi ako nagpakapagod maging doktor para sabihan mo ako ng ganyan, ha? Ang sabihin mo, parehas kayo ng nanay mo. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mong idama yung nanay ko? Bakit? Sasaktan mo ako? Ha? Wala ka bang ibang magawa kundi pagbintangan ako sa mga bagay na hindi ko naman ginagawa? Hindi to bintang. This is what it is. Inagaw mo ang boyfriend ko at ngayon, pati sa lolo ko, nagpapalapat ka! Zoe! Zoe! Zoe, tama na! Zoe! Ano ba? Gusto mo talagang kinakalaban ako, ha? Gusto mo napapahiya ako? Ha? Hmm? Zoe! 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 Ayoko nag-aaway tayo kasi kapatid kita! Alam niyo ba, mga doktora, nag-away na naman si Doktora Santos at si Doktora Tanya. Ano bang bago dun? Sigurado si Annalyn na naman ang kawawa. Yes. Pero di ba kasama nila si Doc Luke? Di ba nga may lunch sila kasama yung tatay ni Dr. Tanyago nga? Si Doc Luke? Baka naman siya na naman yung pinag-awayan nila. Papatapos yung issue na yun. Well, may point yun. Actually, Pasa na lang sa akin mamaya. Doc Luke? Yes, Doktora? Nag-away na naman daw po pala si Zoe at Annalyn. Nag-aaway? Saan? Doc, di ba kasama mo si Annalyn kanina? Ba't di mo alam? Seryoso, wala akong alam. Magkasama kami kanina pero hindi ko naman alam nag-aaway sila. Ano pinag-awayan nila? Ano pinagkukumpulan niyo dito? Don't you have jobs to do? O, kayong dalawa, ano pang tinatayo niyo dyan? Moira, excuse me lang po Magtatanong lang po sana kami tungkol sa sweldo po namin. I'm busy. Get back to work.
Busy? Hindi naman inaasikaso yung sweldo natin eh. Mars! 2 buwan na tayo hindi sumusweldo. Oo nga eh. Sweldo naman natin yun eh, di ba? Alam mo, Mars, hindi na to tama. Ano na bang sabi ng union? Halos lahat naman tayo dito. Di pa sumisweldo. Nagtatrabaho naman tayo ng maayos. Exactly! Mapatalsik na ako dun sa dami ko, Mars. Eh ako man, di ba may hinuhulugan pa? Annalyn? Akala ko ba genius ka? Hindi ka ba nag-iisip? Mama Moira, bakit po? Moira, stop insulting my daughter. I will. The minute you stop defending her. Kung hindi ba naman aanga-anga itong batang to, muntik niya sabihin kay Zoe yung katotohanan. Gusto mo talaga magkagulo kami, ano? Mama Moira, sorry, hindi po. Gusto ko lang naman po magkaayos po kami ni Zoe. That will never happen. Hinding-hindi makikipagkasundo sa'yo si Zoe. Kaya huwag ka na umasa. Pwede ba, Robert? Pagsabihan mo nga to. Dahil kapag hindi ako nakapagpigil, I will make sure her life as a doctor is a living hell. You do that, Moira. And I will personally be the one to tell Zoe the truth. Sige na, Annalyn. Iwan mo na kami. Ako, Doc. Sorry po ulit. For the peace of our family, layuan mo na yung anak ni Lynette. Choose your real daughter. Annalyn is my real daughter. Kahit na hindi mo tanggap, Moira. I love Zoe. Pero hindi mo ako pwede pagbawalan na lumapit kay Annalyn. You're saying that now because Zoe doesn't know anything. But the minute the truth comes out, you will have to choose between your two daughters. At kapag hindi si Zoe ang pinili mo, I will make sure all hell breaks loose. Make sure to check his vitals and neurovitals every hour. Hey! Are you okay? Did you get my orders? Yes po, Doc. Sorry, medyo haggard lang. Night shift po kasi ako kagabi, tas diretso pong duty ngayon. Doc, understaffed po kasi tayo eh. Bakit tayo understaffed? Yung mga tao po kasi natin nagre-resign na. Hindi po kasi nagpapasweldo yung mama niya. Sige, nagawin mo na yan. Bakit po, Doc? Thank you po. Zoe! Babalik ko lang tong ballpen na pinahiram mo sa akin. Thank you, ah. Sa'yo na yan. Hazardous waste na yan. Galing sa'yo eh. Zoe, gusto ko lang naman ibalik yung dating friendship natin. I told you, we will never be friends again. Pero di ba... Pero what? Dahil pinahiram kita ng pen? Feeling mo friends tayo? Ano ba? Grade 6 ka ba? Walang meaning yun. Di ba sinabunutan kita? Yun ang may meaning. And you know what that means? It means that I hate you. To the bones, muscles, and cartilages. Zoe, ano bang kailangan kong gawin para mabalik yung dating meron tayo? I want you to die. Nurse Karen! Yes po. Sige, saksakin mo ako dito sa sternal notch para massive bleeding agad. Yan naman yung gusto mo, di ba? Bilisan mo para masatisfy ka na! Ang arte mo? Sa tingin mo, gagawin ko yon? I'm not stupid. Gagawin mo pa akong killer? Gusto mo pa akong makulong? Mamatay ka mag-isa mo?
Ano, Zoe? Wala na ba talagang halaga sa'yo yung mga nangyari sa atin sa bundok? Wala. Pero alam mo yung wish ko, everyday, na sana napuruhan ka na dun. Sana hindi ka na nakauwi ng buhay. Zoe, why are you being so heartless? Annalyn is just trying to reach out to you. Tapos sasabihin mo sa kanya na sana hindi na lang siya nakauwi ng buhay? Baka nakakalimutan mo, niligtas tayo ni Annalyn. Pinaka na ba kasama? Hindi ako masama. Nasaktan lang. You hurt me. She hurt me. Pero hindi ako pwede magalit. Ano ako, robot? Try mo kaya masaktan ng dalawang taong akala mo minahal ka. Then tsaka mo sabihin sa akin na hindi valid ang actions at feelings ko. Pwede ka naman magalit, pero magalit ka sa akin. Huwag kay Annalyn. Not like this. Michael? Sam. Anong ginagawa mo dito? Hinihintay ko lang si Dr. Tanyag. May sosoli ako sa kanya. Doc. Michael. Ano yan? Akala ni na Lynette, kay Luke galing to. Pero alam ko na galawan mo, Doc. Eto, susoli ko na sa'yo. Ayaw kasi ni Annalyn na makatanggap ng kahit na anong regalo galing sa'yo. Kaya pwede ba? Tigilan mo na siya, Dok. Huwag mo sanang masamain. Pero noon pa man, plano ko na talagang bigyan ng sustento si Annalyn. Dahil anak ko naman siya. Pero kung ayaw talaga niya tumanggap na kahit anong regalo galing sa akin, pwede bang idaan ko na lang sa'yo, Michael? Maraming salamat, Dr. Tanyag, pero hindi na kailangan eh. Kaya ko na maibigay kay Annalyn maging kay Lynette ang mga pangangailangan nila. Tsaka, huwag mo rin sanang masamain. Pero sa tingin ko mas makakabuti na hindi ka na rin ma-involve sa buhay ni Annalyn. Para wala na rin masabi pamilya mo, di ba, Dok? I understand. Salamat din na nandyan ka para sa anak ko. Mauna na ako. Ciao. Si Doktora Tanyag ang pinapatawag ko, Doktora Santos. Dok, baka po kasi emergency kaya pumunta na rin po ako. You're right. This is an emergency. Hindi pa pala nalilinis ang sugat ng pasyente. Baka mag-infect at mag-CSF leak. And according to this chart, naka-assign ang patient kay Doktora Tanyag. I don't want wrinkles on my first day back, ha? Asan ba siya? Sorry po, Dok. Nakalimutan ko po kasi sabihin po sa inyo. Binilin po sa akin ni Dr. Tanyag yung pasyente. Kasi may kinausap po siya about this patient din po. Kaya, sorry po. Ako po yung may kasalanan kasi hindi ko po nasabi sa inyo. Sige po, Dok. Gagawin ko na po. Ako na po maglilinis. Doktora Tanyag, where were you? Naalala mong mag-lipstick pero nakalimutan mong linisin ang sugat ng post-op patient na room 404? Ay, sorry po, Doc. I went out for lunch po kasi and I was planning to do that pagbalik ko. You were planning to do that when you come back. No need. Nagawa ni Doktora Santos
while you were planning. You should thank Dr. Santos na ginawa niya ang trabahong iniwan mo. Kung bumalik ang pamilya ng patient at hindi pa nalilinis ang sugat ng anak nila, siguradong magrereklamo yun. Dok, okay lang naman po na ako po yung gumawa nun. At ikaw naman, Dr. Santos, consider ka ba? Dapat, hindi mo pinagtatakpan si Dr. Tanyag. Dalawa lang kayo in your batch. And one day, isa sa inyo ang magiging chief res. You wanted to be her? Akala ko ba, it's your dream to become a chief res? Dapat hindi mo pinoproteksyonan si Dr. Tanyag. Sige ka. Baka siya pa ang maging chief res.